Kasalukuyang nasa loob ng kondo sina Zinaya at Joaquin. Naroon sila dahil ngayon ang schedule ng treatment ng binata. Joaquin, napalingon si Joaquin kay Zinaya. Simula nung iniwan siya ni Jared sa loob ng kondo ni Zinaya, ay kung ano-ano nang sumasagi sa isip niya. Kanina pa kasi hindi mapakali, simula nang makita niya ang kama kung saan nangyari ang make-out nila ng dalaga. Tila ba napaso ang binata nang maramdamang nakapatong ang mga kamay nito sa magkabilang braso niya at sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa. Bakit? Joaquin asked without looking at Zinaya. Hey, kanina pa kita tinatawag dahil magsisimula na ang session natin. Sobrang lalim ng isip mo, sagot ng babae. Wala naman. Inusog ni Joaquin ang kanyang wheelchair kung kaya't nagkaroon na ng distansyang pagitan nila. Nahalata naman yun ni Zinaya kaya napangisi ang dalaga. Siguro iniisip mo yung nangyari sa atin noong isang araw. Yung make-out nating dalawa, tama? Ikaw ha? Tukso ni Zinaya sa lalaki. Hindi naman makapagsalita si Joaquin. Umiwas siya ng tingin kay Zinaya at maya-maya naramdaman niyang init na naman ang kanyang muka at tenga. Tumawa ng mahinang dalaga saka nagsalita. Joke lang, tinutokso lang kita. Tumalikod si Zinaya kay Joaquin upang kunin ang isang oil na ginawa niya isang araw na ang nakakalipas. Simulan na natin ang session natin. Napahinga ng maluwag si Joaquin nang marinig ang sinabi ng dalaga. Sa wakas, hindi na siya nito tutuksuhin. Ayaw man niyang aminin kahit na ilang araw nang nakalipas ay sobrang malinaw pa rin sa kanyang alaala kung paano niya pinaligaya ang babae. Nang makahiga si Joaquin sa kama ng babae ay nalanghap niyang pamilyar na pabango nito. Para bang bumalik siya sa araw kung saan katabi at kayakap niyang babae. Huminga siya ng malalim, saka pumikit upang kumalma ngunit labis ang kanyang pagkagulantang. Nang maramdamang itinaas ng konti ni Zinaya ang kanyang white t-shirt, saka kinakalas ang belt sa kanyang pantalon. Wait Zinaya, what are you doing? Tanong niya sa babae at mabilis na hinawakan ng mga braso nito upang patigilin sa ginagawa. Gagamutin ang sakit mo, taas kilay na sagot ng dalaga. Tiningnan ni Joaquin ang ekspresyon ni Zinaya kung nagbibiro lang ito ngunit hindi. Seryoso tong nakatitig sa kanya. Wait, sa pagkakaalala ko, hindi ko naman inaalis ang pantalon ko. Kusa mo itinataas mula sa ibaba, hindi ba? Tanong ni Joaquin sa babae. Umiling lamang sa kanya si Zinaya at agad na sumagot. Hindi ba't napag-usapan na natin to? We will also treat your erectile dysfunction. I decide to treat your illness alternatively. Last week ay ang hita mo, ngayon naman ay ang isa. Paliwanag ni Zinaya sa kanya. Napatangu-tango na lamang si Joaquin nang ma-realize kung anong ibig sabihin ng dalaga. Alam niyang namumula ang kanyang pisngi dahil sa sobrang hiya pero pinilit pa rin niyang magtanong sa babaeng doktor. Kailangan pa bang alisin ang pantalon ko? Umiling si Zinaya saka ngumiti. No need, kailangan lang naman na ma-expose ang tiyan at puson mo. Hindi naman mapakali si Joaquin, gusto niyang umalis na lamang sa kwartong yon, ngunit imposible. Hiyang-hiya na siya kay Zinaya. Pwede bang i-reschedule na muna natin to? Bulong ni Joaquin subalit narinig yun ni Zinaya. Mr. Anderson, kailangan mo makipag-cooperate sa akin. Iikot lang bang relasyon natin sa isang platonic love? Do you want a relationship that shares a close bond but does not have a sexual relationship? Gosh, I don't. I want a romantic relationship that involves deep friendship, a desire for physical intimacy, or even making love. Napahinga ng malalim si Joaquin. Ayaw rin naman niya ng ganon. Gusto niyang tayuan pa ulit. Halos gabi-gabi ay napapanaginipan niya ang pagtatalik nila ng dalaga. He even dreamt of having a child with Zinaya, kaya kailangan niyang gumaling. Napatangon na lamang si Joaquin at nang makita yun ni Zinaya, ay nagsimula tong alisin ulit ang belt niya sa pantalon. Hinawakan niyang kamay ng babae saka seryosong tumingin sa dalaga. Ako na. Hindi naman nagpumilit pa sa Zinaya at hinayaan na lamang ang gusto ng binata.
Ang ginawa na lamang niya ay binuksan ng isang oil, saka nilagyan ng konti ang mga kamay. She formulated this oil ng ilang araw. It is made up of rosemary and lavender, kung kaya't napakabango nito. Sabi sa study noong 2014, ang rosemary at lavender had the greatest effect on penile blood flow on male. Nagsimulang hawakan ni Zenaya ang tiyan ni Joaquin kung kaya't napaigtad ang lalaki. Gumiti si Zenaya na mapansin yon. Relax, bulong niya sa lalaki. Ilang minuto ring minasay ni Zenaya ang tiyan at puso ni Joaquin at nang matapos ay lumayo na siya kagad sa lalaki. Pansin kasi niyang hindi to mapakali. Siguro hindi sanay na nahawakan niyang tiyan at puso nito. Nang makapag-ayos si Joaquin ay umupo kagad siya sa kama. Tinignan niyang ginagawa ng dalaga at para bang may hinahanap to sa drawer. Here, sambit ni Zenaya at binigay isang necktie sa kanya. Kinuha niya naman iyon at nang matitigan ay kumunot ang kanyang noo. Biglang sumagi sa isip ni Joaquin ng necktie na suot-suot na lalaking kaibigan ni Zenaya nung nakita niya itong kumakain sa restaurant. Bakit mo naman binibigay sa akin to? Nagbebenta ka ba ng necktie? Kunot noong tanong ni Joaquin. Tsak na maraming necktie sigurong doktor at baka binibenta nito yon sa mga kliyente nito. Parehong-pareho kasi to sa necktie na lalaking kausap nito noong nakaraang araw. What? Gulat na tanong ni Zenaya dahil sa sinabi ng lalaki. Wala. Hindi, narinig kong sinabi mo. Ang tanong mo kung binibenta ko ba yan. Bakit mo naman nasabi? Tanong ni Zenaya kay Joaquin. Well, kaparehong-kapareho nitong ibinigay mo yung necktie na suot na lalaking kasama mo nung nakaraang araw. Baka kako nagbebenta ka ng necktie. O baka naman binibigay mo yun sa kanya. Binawi mo't ibinigay sa akin ngayon. Matalas ang aking memorya, kaya naalala ko pa. Natawa ng mahina sa Zenaya dahil sa sinabi ni Joaquin. Yung necktie na suot ni Apollo noong nakaraan ay kay Joaquin yun. Naiwan to ni Joaquin sa apartment niya sa US noong nagpumilitong matulog doon. Hindi niya akalaing maalala pa ng binatang suot-suot ni Apollo. Nagsiselos ka ba, Mr. Anderson? Gising tanong ni Zenaya sa binata. Kumunot ang noon ni Joaquin nang marinig ang tanong ni Zenaya sa kanya. Siya? Nagsiselos? Hindi niya alam kung selos bang nararamdaman niya. Kung sa tuwing nakikita niyang may kasama o hindi kayo may kausap si Zenaya na lalaki. Noong nakita niya si Zenaya na masaya sa lalaking yon, nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. Isa pa ang necktie na ibinigay ni Zenaya sa kanya ay magkapareho doon sa suot ng lalaking yon. Ayaw niya sa lahat ang may kapareho. Well, yung necktie na yan ay galing pa sa US. Yan nga ang suot-suot ng aking kaibigan pero I only ask Apollo na kunin niya yun sa kondo ko doon. Hindi ko naman inaasahang susuotin niya yun kaya nang mapansin ko na suot-suot niya ay agad kong pinaalis to sa kanya. Huwag kang mag-alala, sa'yo talaga yan. Paliwanag ni Zenaya sa binata. Biglang sumayang nararamdaman ni Joaquin na marinig ang sinabi ng dalaga. Marami siyang necktie sa closet niya ngunit ito siguro magiging paborito niya. Dahil ibinigay pa ito ni Zenaya sa kanya. He felt so special. Salamat. Hindi napigilan ni Joaquin ng ngumiti habang sinusuri sa mga kamay nitong necktie na ibinigay ng dalaga. Zenaya saw a small smile on Joaquin's face so she teased him. OMG, did you smile? Kit Joaquin Anderson smiled. Hindi naman nakapagsalita si Joaquin kung kaya't mas lalong natawa pa si Zenaya sinasta ng lalaki. Kita niyang nahihiya ito na parang bata sa kanya. Well, yun naman ang goal ko, ang mapasaya. Kapag masaya ka, sobrang saya ko na rin. Nang makauwi si Joaquin sa mansyon ay agad na nakita niya ang kanyang inang nakaupo sa sofa. Sobrang seryosong mukha nito at nang makita siya'y napalitan to ng galit. Alam na alam ni Joaquin kung anong pakay nito't sasabihin sa kanya. Siguro'y nabalitaan niya nito kung anong ginawa niya sa pamilyang Santiles. Nabalitaan kong nasara ang resort ng pamilyang Santiles at ikaw raw ang may salary nito. Tama bang nabalitaan ko? Hininto ni Joaquin ang kanyang wheelchair at tinarap ang ina. Oo, ako nga. Nang malaman ni Mrs. Anderson ng bali-balitang naisara ang resort, nakakabukas pa lang ng pamilyang Santiles at ang may kagagawa na yung anak niyang si Kit ay sobrang nagulat siya at nagalit. Bakit? Akala ko ba'y tanggap mo nang ikakasal sa'yo ang panganay nilang anak na si Zenaya? Ngunit bakit ginigipit mo sila ngayon? Tawagan mo si Agent Palermo. Sabihin mong alisin ang violations ng resort ng pamilyang yon.
Hindi ko siya mapagsabihan dahil sa'yo lamang to sumusunod. Galit na wika ni Mrs. Anderson sa anak. Hindi pwede, Mom. Napailing sikit sa sinabi ng ina. Hindi siya papayag gayong he's taking revenge for what they did to his fiancé. Deserve nila yon. Hindi ko pwedeng bawiin ang ginawa ko, Mom. Kailangan nilang magdusa dahil inaapi nilang fiancé kong si Zinaya. Hayaan mo silang magdusa at pagbayaran ng ginawa nila sa magiging asawa ko. Hindi naman makapaniwala na si Mrs. Anderson sa sinabi ni Kit Joaquin. Pinoprotektahan mo na ang babaeng yun? Huwag mo sanang kalimutan na parte pa rin si Zinaya ng pamilyang Santiles. Once na mapabalitang may nangyayaring masama sa pamilya na yon, ay iisipin lamang ng mga tao na kagagawan mo yon. Dahil ayaw mo may ikasal sa panganay nilang anak. Nag-iisip ka ba, anak? Napahila mo siyang matanda sa mukha dahil sa ginawa ng kanyang anak. Huwag kayong mag-alala, Mom, hindi mangyayari yon. Once na maikasal kami ay sasabihin ko sa media na sobrang special sa akin ni Zinaya at sobrang importante siya para sa akin. By that, wala nang issue pang mangyayari. Just trust me with this. Hindi makapaniwala si Mrs. Anderson sa sinabi ng anak. Kitang-kita nito na interesadong anak sa babaeng yon. Medyo nagkaroon to ng pagkadisgusto, ngunit hindi na lamang nito yun iniisip. Pero kung importante sa yung babaeng yon, bakit mo to ginagawa sa pamilya niya? At nadadami ng reputasyon ng ating pamilya, Kit. Hindi mo ba yun naiintindihan? May koneksyon ng pamilyang Santiles sa pamilya natin. Kung kaya't kapag may nangyari sa pamilyang yon ay karami na rin tayo. Bago pa man ang kasal nyo ay nangako na akong poprotektahan kong negosyo nila. Ngunit anong ginagawa mo? Hindi pa nga nangyayari ang kasal, kinakalaban mo na sila. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa atin na walang utang na loob at masama? Mahabang litanya ni Mrs. Anderson kay Kit. Lumabas din ang totoo. Alam na alam ni Kit Joaquin kung ano pinuputok ng butsi ng kanyang ina kung kaya't ganito na lamang ang reaksyon nito sa kanya. She only cares about what others think of her. Malaki ang pag-iingat nito sa image nila. Wala akong pakialam kung anong sabihin o isipin ng mga tao sa labas. Kilala mo ko, kapag may isa sa pamilya kong maagrabyado, hindi ako papayag na walang gagawin. Sisiguraduhin kong magbabayad sila sa ginawa nila. Malamig na sagot ni Joaquin sa ina. Isang probinsyana lamang ang babaeng yon, walang pinag-aralan at walang modo. Akala ko walang kaalam-alam si Zinaya, ngunit matalino rin pala. Sa sobrang talino at galing ay sa madaling panahon ay nakuha na niyang loob mo. To the point na wala ka nang pakialam kung madungisan ng reputasyon ng pamilya mo. Tama ngang sinabi ng mga kaibigan ko na mag-ingat sa babaeng yon. Hindi na ako magtataka pa kung sa susunod ay ang pamilya naman natin ang tirahin nito o ang relasyon natin bilang ina. Hindi makapaniwalang saad ni Mrs. Anderson. Huminga pa ng malalim ang matanda sa kaseryosong tumingin sa anak. Ginawa kong arranged marriage na to dahil gusto kong makapangasawa ka ng isang babaeng madaling paikutin at utuin. Isang babaeng masunurin, tipong lahat ng sasabihin ko ay susundin. Pero napakalayo ni Zinaya sa qualities na gusto ko. Kung gayon napagpasyahan kong hindi na matutuloy ang kasal yung dalawa. Nang marinig ni Kit ang sinabi ng inay na patingin siya sa matanda, nagtama naman ang mga mata nila kung kaya't nagulat si Mrs. Anderson. Kitang-kita nito ang madilim at malamig na paningin ni Kit kung kaya't nakaramdam ang matanda ng matinding takot. Simula noong maaksidente ang binata ay ngayon lang natitigan ni Mrs. Anderson ang anak sa mata. Palagi kasi itong nakayuko o hindi kaya'y malayo ang tingin kapag kinakausap niya ito. Isa lang ang nasa isip ni Mrs. Anderson ngayon. Hindi nagustuhan ng binatang sinabi niya. Tinanggap ko lamang ang kasalang ito dahil kay Zinaya. Wala nang ibang babaeng pakakasalan ko kung hindi siya lang. At walang makakapagpigil sa akin na pakasalan ng dalaga. Sana naman naiintindihan mo yun, Mom. Nadagdagan pang nararamdamang galit ni Mrs. Anderson dahil sa sinabi ng anak, hindi siya makapaniwalang mababaliw si Kit dahil sa isang babaeng probinsyana. He is better than this. Hindi ko talaga maintindihan ang gusto mo, Kit. Hinding-hindi. Galit na sigaw ng matanda. Kung ganun, wala na akong magagawa dyan. Wala ka ring choice kundi ang tanggapin na lang ang gusto ko. Sagot naman ni Kit sa ina. Kahit anong sabihin at gawin mo, hindi mo mapipigilan ang gusto ko. Kung magpupumilit ho kayo, sinasabi ko sa inyo, ako ang makakalaban nyo. Magsasalita pa sana si Mrs. Anderson ngunit agad na nagsalita ulit si Kit Joaquin. Butler James, gusto ko nang pumunta sa kwarto ko. Oras na ng aking pahinga.
Tumango naman si Butler James at agad na tinulak ang wheelchair ni Kit para pumasok sa elevator. Talagang tatalikuran mo na lang ang ina mo, Kit? Ako na ina mo? Para lang sa babaeng yun. Hinanakit ni Mrs. Anderson kaya napahinto si Butler James sa pagtulak ng wheelchair ng binata. Kung maaari ay gagawin ko, hindi niyo narespeto ang magiging asawa ko, pati na rin ang kagustuhan at nararamdaman ko. Kung kaya't wala na rin akong dahilan para isipin pang nararamdaman niyo. Walang nagawa si Mrs. Anderson kung hindi ang mapaupo na lamang sa sofa. Tila ba naubusan siya ng lakas dahil sa hidwaan nila ng anak niya. Sumasakit din ang ulo niya dahil sa sobrang stress. Paano nagawa ng anak niya ito sa kanya? Ngayon lang siya nito sinagot-sagot simula nang maaksidente ito. Tila ba bumalik ng katigasan ng ulo ni Kit Joaquin. Para bang bumalik na sa normal ang anak niya at nagkaroon na rin to ng confidence sa sarili. This is her son before the accident. Hindi niya tuloy alam kung mabuti ba ito o masama. Sinabi ko naman sa inyo, ma'am, na hindi mapagkakatiwalaan ang sinayas Antillas na yon. Tignan yung inatid niyang problema sa inyo. Pati si kuya ay nasasagot-sagot ka na rin dahil sa babaeng yon. Napalingon naman si Mrs. Anderson sa nagsalita. It was Thunder. May dala-dala itong suitcase at kakauwi lang galing sa trabaho. Lahat ng sinabi ng kapatid simula umpisa ay narinig ni Thunder. Hindi lamang to nagsalita dahil ayaw nitong madamay sa hidwaan nilang mag-ina. Tumahimik ka, Thunder. Inis na sabi ni Mrs. Anderson kung kaya't napapailing na lamang ang bunsong anak. Hindi na lamang ni Thunder pinansin ng ina at umakyat na sa kwarto niya. Mabilis niyang kinuha ang cellphone niya at nagtipa ng mensahe para sa account ni Zenaya, aka Marites at 2.0. Masaya ka na? Masaya ka lang nag-aaway ang kapatid ko at ang aming ina nang dahil sa'yo. Siguro'y matutuwa ka pa dahil nasa side mong kapatid ko, ngunit huwag kang pakampante. Dahil hindi ako papayag ang aming ina na maikasal ka sa kapatid ko. Alam na niyang tunay mong kulay at hindi ka na gusto nito para sa kuya ko. Agad niyang sinend yon sa account ni Zenaya kung kaya't napangisi siya. Ngayon ay nagtagumpay siya sa plano niya. Kahit wala naman talaga siyang ginawa upang hindi matituloy ang kasal niya ng kuya niya. Rinig ni Marigold ang pagtunog ng cellphone niya, nangangahulugan na may nag-message sa XYZ account niya. Akala niya sa main account niya, yun pala'y sa dummy account niya na nanggaling ang mensahe. Nang mabasa niya ang mensahe ni Thunder sa kanya, kagad na napatawa siya ng malakas. Ngayon na hindi na gusto ni Mrs. Anderson si Zenaya, ay nagtagumpay ang plano niya. Alam niyang hindi na matutuloy ang kasal ng ate niya at ni Kit Anderson. Labis ang kasiyahan niya at napapasayaw pa siya. Mabilis niyang nireplyan ang binata. Ano naman ngayon? Wala naman akong pakialam kung hindi ako magustuhan ng matandang hukluban na yon. Ang mahalaga ay gusto akong pakasalan ni Kit ngayon. Si Kit naman ang masusunod, hindi ikaw o ang ina mo. Tsak na magagalit ng gusto si Thunder sa sinabi niya. Sa kabilang banda, nabasa nga ni Thunder ang reply ni Zenaya sa kanya. Nang mabasa niyang hukluban, na salita ay mas nadagdagan pang pagkamuhi niya sa dalaga. Pero tamang sinabi ng babae, at the end of the day, kapatid niya pa rin ang masusunod kung sinong gusto nitong pakasalan. Kinuyom niyang kamao saka mabilis na pinatay ang phone niya. Imbis na inisin si Zenaya, ay siya tuloy ang nainis. Habang nagpe-prepare si Zenaya na makakain ay may natanggap siyang tawag mula sa ina ni Kit. Kung kaya taranta niya itong sinagot, malaki ang kanyang tanong sa isipan kung bakit out of nowhere ay tumawag ang matanda sa kanya. Gayunpaman ay sinantabi niya na muna ang bumabagabag sa isipan at nagsalita. Hello, Mrs. Anderson? Zenaya speaking. Magandang gabi po. Ano po ang atin? Magalang na tanong ni Zenaya sa matanda habang nakangiti. Gusto sanang sungitan ni Mrs. Anderson ng dalaga. Ngunit na walang pagkainis niya nang marinig ang malambing at magalang na boses ng dalaga. Hindi niya akalaing si Zenaya isang plastic at walang modong babae. Let's meet now at Ikagay Cafe. Kumunot ang noon ni Zenaya dahil sa sinabi ng matanda. Tinignan niyang orasan at mag-aalas 9 na ng gabi. Bakit gusto nitong makipagkita sila kahit na gabing-gabi na? Gaano kaimportante ang sasabihin nito sa kanya? Napatango na lamang si Zenaya kahit hindi naman niya nakikitang matanda at nagsalita. Sige po, see you later, Mrs. Anderson. Nang maputol ang linya ay agad na nag-ayos si Zenaya ng sarili. Nilagay na lamang niya ang pagkain niluto niya sa ref. Siguro iinitin na lang niya yon pagka uwi mamaya. Ano kayang mangyayari sa pakikipagkita ni Zenaya sa ina ni Kit?
Anong mapag-uusapan nilang dalawa at kailan kaya malalaman ni Thunder na si Sinaya na gusto niya para sa kanyang kapatid ay ang babaeng gusto niyang maging sister-in-law? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.